Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Darating na po ang Panginoon. Excited po ba kayong dumating na ang Panginoon? Amen. Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y muling manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin, Panginoon. Dinala mo kami sa dakong ito, Panginoon, para purihin ka at sambahin. Panginoon, dakilain ang iyong pangalan. At alam namin, Panginoon, ang aming mga papuri ay nakapagbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon o Diyos. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Amin kang sinasamba, pinapasalamatan. Kami makikinig, Panginoon, ng iyong salita. Dalangin namin ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilo sa buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, o banal na Espiritu. Sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, tong aming panalangin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nasa part 2 na po tayo ng All Things New. Ngayon ay may subtitle siya, New When Christ Return. Babalik na ang Panginoon. Hallelujah! Dati ang batian ng mga Hudyo daw, kapag ng mga mananampalataya nung early church, ang batian po nila ay noon, Shalom, peace. No? Peace be with you. Nang mamatay na ang ating Panginoon at muli siyang nabuhay, pumanik sa langit, ang batian ng mga mananampalataya ay Maranatha. Maranatha, ibig sabihin po noon, si Kristo'y muling babalik. No? Siya'y muling babalik. Yun ang kaaliwan ng mga mananampalataya. Maranatha! Maranatha! Brother and sister, Maranatha! Babalik na ang Panginoon. Ang sabi ng pahayag, Chapter 21, verse 5. Pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono, ngayon binago ko na ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang salitang ito. Amen. Pinagpala ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Nung nakaraan, tinalakay natin ang ginawang pagbabago ng Diyos sa buhay ng taong tatanggap at mananampalataya sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Papasok ang bagong buhay, bagong isip at bagong puso at wala na ang dating niyang pagkatao. Siya'y binago na. No? Binago na at wala nang dating sa kanya ang gawa ng laman. Ibig sabihin nun, wala nang apil, anumang bisyo sa mga taong tumanggap kay Kristo bilang mananampalataya. Wala nang apil ang gawa ng laman sa taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Binago na siya ng Panginoon. Amen? Ngayong araw na ito, talakayin natin ang gagawing pagbabago ni Jesus sa kanyang muling pagbabalik, ano ang babaguhin ni Jesus sa bawat isa sa atin. No? Ang Diyos ay gagawa ng mga bagong bagay sa muling pagbabalik ni Kristo. Ano yung gagawing bagong bagay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Ang sabi ng unang Tesalonica 4, verse 16 hanggang 17, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawilin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ng Diyos. Maranatha! Maranatha! Babaguhin ng Panginoon. Saan daw? Kailan daw? Kasabay ng malakas na utos ng arkanghel, ang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Makikita natin ito ng mukha, ng ating mga mata. Makikita natin siya. Ang sabi ng ilan, gagamitin daw ang internet. Kasi bababa ang Panginoon kung saan siya umakyat eh. Kung saan siya umakyat, ganun katapat ang Panginoon. Bababa ang Panginoon mula sa langit, sabi naka-televise daw. Sabi ng ilan. No? Dahil ngayon, pag kami nangyayari, di po ba, nung nagkaroon ng tsunami, alam ng lahat eh. Naka-televise. Alam nyo, pero mas naniniwala ako. Dahil ang Diyos, napakalaki niya. Tumindig lang siya dyan. Kitang-kita na natin siya. Di po ba? Eh, yun nga ang buwan eh. Kahit saan tayo pumunta, pag nakita mo, yun rin yung buwan na nakikita saan? Sa Manila, at yun rin yung buwan na nakikita saan? Sa Ilocos, sa Bicol, yun rin yung buwan na yun. Eh, ang Panginoon pa,
Mas malaki siya saan? Sa buwan. Mas malaki siya sa araw. Sa mga planeta, mas malaki ang Panginoon. Kaya sa pagbabalik ng Panginoon, kitang-kita ng ating mga mata. Na-excite kayo? O natatakot? Lord, huwag ka munang bumalik. Di pa ako nag-aasawa. Sabi ng mga pabataan. Kailangan mag-asawa muna ako. Hindi. Sabi, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay. Ano daw gagawin ng Panginoon? Ang mga namatay na kay Kristo, bubuhayin niya. Bubuhayin. Sino dito namatayan ng mahal sa buhay? Christian. Amen. Tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Sabi sa tunog ng trumpeta ng Diyos, bubuhayin ang mga kay Kristo. Meron 2 pagkabuhay ng mga patay. At ang pagitan po niyan, 1,000 taon. Ang unang bubuhay ng Panginoon, ng mga patay, ang mga kay Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Basahin natin ang Bible. Makikita niyo po dyan. Mayroon 2 uri ng pagkabuhay ng mga patay. At mayroon po siyang pagkakaiba. No? At mayroong taon na kung saan bubuhayin din yung mga wala kay Kristo. Pero ang pag-usapan natin, ang mga kay Kristo. No? Ang mga kay Kristo. Sabi, bababa ang Panginoon, mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay at nanalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa, titipunin sa ulap. Sino dito gusto dumating ang Panginoon? Buhay siya. Amen. Ayaw nating mamatay. Di po ba? Yan ang pray natin. Lord, sana dumating ka na lang, buhay kami. Bakit ayaw nating makaranas pa ng kamatayan? Kaya lang, higit na alam ng Diyos kung kailan. Kung makakaranas ba tayo ng pagkamatay pisikal o aabutan tayo ng Panginoon na tayo ay mga buhay pa. Kasi sabi, yung mga nabubuhay pa, ay titipunin ng Panginoon. Titipunin. Dadagitin. Ano ang gagawin ng Diyos sa mga mananampalataya ni Kristo? No? Ang lahat ng bagay ay gagawing bago ng Diyos sa mga mananampalataya ni Kristo. Ano daw? Ang lahat ng bagay ay gagawin bago ng Diyos sa mga nanampalataya kay Kristo. Mula sa libingan ay muling bubuhay ni Jesus ang mga mananampalatayang namatay na. Nasabi ko nga kanina, sino ang merong mananampalatayang namatay na? Bubuhayin silang muli ng ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! May pag-asa. Yan ang pag-asa ng mga mananampalataya na merong muling pagkabuhay ng mga patay. At ang mga kay Kristo, ang maganda doon, wala ng kahatulan. Wala ng kahatulan. Sa pagbuhay na magmuli ng ating Panginoon sa mga taong nanampalataya sa Kanya, bilang Panginoon na tagapagligtas, ang sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Amen? Sino dito gustong mapasama sa unang pagkabuhay ng mga patay? Kapag tayo namatay, amen. Siyempre. Di po ba? Bakit? Yun, ang sabi, mula sa libingan, muling bubuhay ni Jesus ang mga mananampalatayang namatay na. Sila ay magkakaroon ng bagong katawan. Aba, ito palang katawang ito, babaguhin ng Panginoon. Kasi pinag-uusapan natin, all things new. Lahat babaguhin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Anong unang gagawin ng Panginoon? Sa mga mananampalataya, itong katawang ito na nabubulok, papalitan ng Diyos ng katawang hindi nabubulok. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Mukhang di kayo excited. Mga may sakit po ba kayo? May mga sakit tayo? Oh, sakit ang ulo ko eh. Ako, masakit ang ulo ko. Ano po? Masakit ang ulo ko dahil sa panahon. Babaguhin ng Panginoon ang katawang ito. No? Tulad ito ng katawan ng Panginoong Jesucristo na siya'y nabuhay na magmuli. Ano daw ang gagawin sa katawan natin? Babaguhin ng Panginoon tulad ng katawan ng ating Panginoon. Kailan yon? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. In a twinkling of an eye. Sa isang kisap mata, babaguhin ng Diyos ang ating mga katawang nabubulok. Di ba? Nakakahanga ang Panginoon. Ganong kabilis. In a twinkling of an eye,
Kung siya'y muling babalik, in a twinkling of an eye rin, babaguhin ng Panginoon ang ating mga katawang nabubulok at papalitan niya ng katawang hindi nabubulok tulad ng katawan na taglay-taglay ng ating Panginoon nung muli siyang nabuhay mula sa mga patay. Tingnan ninyo, ang Panginoon, nung siya'y nabuhay na magmuli, hindi nakilala ng mga alagad. Pansinin ninyo. Si Maria Magdalena, napagkamalan niyang hardinero ang Panginoon. Di po ba? Hindi nakilala. Ang mga alagad habang naglalakad, nag-uusap, sumabay ang Panginoon, nakikain pa nga. Nung mawala, tsaka nila sinabi, parang ang Panginoon yon. Kita nyo? Ganon ang katawan na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang maganda doon, katawang hindi nabubulok. Sino gusto dito ng katawang hindi nabubulok? Tingnan nyo. Unang 1, 3, 2. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang pagiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita na natin siya, ang Kanyang likas na kalagayan. No? Tayo daw ay matutulad sa ating Panginoon, hindi sa Kanyang pagiging Diyos, ha? Ulitin ko, hindi sa Kanyang pagiging Diyos, kundi matutulad tayo sa Kanyang likas na kalagayan. Ano yon? Yung Kanyang katawan. Katawang hindi nabubulok. Katawang hindi na magkakasakit. Di ba ang ganda nun? Ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tingnan ninyo. Ang maganda dito, yung katawan natin na taglay-taglay ngayon, tingnan ninyo po, nagkakasakit, tumatanda. Di po ba? Pag binalik mo yung dating Pastor Romel noon, makapal ang buhok. Ngayon, hindi na po makapal ang buhok ko, tinatago ko na lang po yan. Dati, buo ang ipin ko. Ngayon, lagas-lagas na ang ipin ko. Ayoko magpustiso. Alam niyo kung bakit? May pustiso ko sa baba. Iniingatan ko nga. Baka mamaya, pagsasalita ko, tumalsik. Gumagalaw eh. Katawan. Kita nyo? Hindi kasi perfecto. Yung katawan dito. At yan ang babaguhin ng Panginoon. Perfectong katawan. Tulad ng katawan niya. Nang siya'y nabuhay na magmuli. Kailan daw yun? Sabi, sa pagparito ng Panginoon, matutulad tayo sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Matutulad tayo sa Kanya. Sapagkat makikita natin siya. Pag nakita pala natin ang Panginoon, yun lang para mabago ang ating katawan. Pagdating ng Panginoon, sa rapture of the church, sabi ko nga, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, bago na. Bago na. Bakit? Bakit natin kailangan ang bagong katawan? Yan ang tanong eh. Bakit natin kailangan ang bagong katawan? Ang lumang katawan ay tumatanda. No? Tumatanda. Pag tumatanda, hindi pwede sa langit. Ang pagtanda, dito lamang sa luma. Saan? Lupang luma. Dito yun. Tumatanda tayo. Kailangan natin ng bagong katawang makalangit. Ang lumang katawan ay tumatanda at masisira. Araw-araw nasisira ang ating katawan. Pansinin niyo, kapatid, araw-araw nasisira ang ating katawan. Tama po ba? May sakit ngayon, gumaling, mamaya, iba ng sakit na naman. Nasisira. Di po ba? Yan ang luma nating katawan. Pero mahal na mahal natin yung lumang katawan na yan. Sa totoo lang, tama lang naman. Sinabi rin ng Biblia, di po ba? Mahalin natin ang katawang ito dahil ito'y templo ng Diyos. Di po ba? Mahalin. Ano ibig sabihin ng mahalin? Ay, kapatid, kapag sinabing mahalin mo ang iyong katawan, dahil yan ay templo ng Diyos, ganito lang yon. Huwag mong abusuhin. Huwag mong inuman ng alak
Dahil yan ay katawan na ibinigay sa iyo at pinagtiwala ng Panginoon. Yan ay templo dapat ng Diyos. Huwag mo abusuin. Huwag mo pausukan. Nakukuha niyo ba? Huwag nating abusuin. Huwag nating ilagay sa gawa ng laman. Bakit? Yan ay templo ng Diyos. Lalo ito sinasabi sa mga mananampalataya. Kapatid, mananampalataya ka ba? Tinanggap mo ba si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas? Kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, lalo mo dapat gawin ang bagay na ito. Sabihin mo sa sarili mo, ang katawang ito ay templo ng Diyos, kaya dapat kong ingatan. Pero kahit anong gawin natin pag-iingat sa katawang ito, masisira ang katawang ito. Pwede nating mapabagal ang ating pagtanda sa pamamagitan ng mga technology. Magpahata ka ng muka. Magpatangos ka ng ilong. Pwede yan. Hindi ko sinabing bawal. Kung may pera ka lang rin, ibig mo magpabata. Magpatanggal ng wrinkles. Di po ba? Naalagaan natin itong katawang ito. Okay lang yun. Kaya lang, kahit anong gawin natin sa katawang ito ay katawang nasisira. Katawang nasisira. Nag-picture kaming mag-asawa. Hinahanap namin yung anggulo na hindi pangit tignan. Kasi Belia pa na yung tago niyan. Kahit tinitignan namin kung saan yung anggulong dapat. Pag gumanon ako, kita yung ipin kong sira. Ganon din. Sabi ni Belia, kontian mo lang ang ngiti. Ganon lang, konting ngiti. So, ano ibig sabihin? Bakit ganon? Samantalang noon, nung teenager ako, yung talagang ngiti. Tsaka kung tumayo ako noon, parang yung army. O, kaya hindi ko na magawa ngayon yun. Nakayuko na. Nakayuko na. Pag nag-aalaga kami ng apo, papaligo, sumasakit yung bewang ko. Naranasan niyo yun? Hindi pa ako senior niyan. Katawang senior na. Paano pa kaya kung 60 na? Lord, sabi ko, pabain mo man lang konti yung buhay namin. Maliit pa yung aming mga apo. Anong realidad? Tumatanda, nasisira ang katawang ito. Kahit anong gawin kong inom ng vitamin, nasisira ang katawang ito. Kakasakit. Tama po ba? Nagkakasakit. Dati meron tayong sinalihan, Sister Ami, no? Yung stem cell. Stem cell. Maganda po yun, maganda yung produkto. Pag ininom mo, sabi ni Bella, nawawala yung wrinkles mo. Nawawala. Kaya lang, realidad, mahal. Mahal. Opo, mahal. Mahal magpabata. Mahal magpabata. Kailangan marami kang pera para magpabata. Pero, mayroong daig pa ang stem cell. Pagbalik ni Jesus, daig pa ang stem cell. Balik bata ka, kapatid. Amen. Balik bata ka. Hindi batang musmos yung yung tawag dito, yung ng iyong edad, yung kasarapan. Balik. Di po ba? Ang sarap ng inihahanda ng Diyos sa atin. No? Ang sabi, kailangan ng bagong katawan. Ang lumang katawan ay tumatanda, masisira. Araw-araw nasisira ang ating katawan. Ang katawang ito na ating kinalalagyan ngayon, nawawala ng ipin, sabi ko nga, ng buhok, at nangungulupot. Tumatanda, mamamatay, nagde-deteriorate ang katawang ito. Yan ang bad news. Di po ba? Ngayon, ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus ay iaalis sa daigdig na ito. Kasi yung daigdig na ito, hindi perpekto.
Ginawang ayos eh. Alam nyo, ng creation, ng likhain, ng Panginoon, ng daigdig na ito, perpekto. Naka-design ng tao para sa isang perpektong lugar. Sabi sa akin, Pastor Romel, bakit ba hinayaan ng Panginoon na naroon si Satanas? Natukso tuloy. Di po ba natukso tuloy? Hindi perpekto. Hindi. Perpekto ang lugar na ito. Nang ginawa ito ng Panginoon, nasiyahan siya. Nasiyahan siya. Kaya nga nang masiyahan siya, sa pampitong araw, nagpahinga na ang Panginoon. Bakit? Sabi niya, ang ganda. Perpekto. At ang taong kanyang ginawa, kawangis ng Panginoon. Bakit hindi naging perpekto? Sino may gawa? Si Satanas? Oo, pero tayo rin ang may gawa. Kung bakit ang katawang ito nasisira, kung bakit ang katawang ito tumatanda, kung bakit ang katawang ito mamamatay, kasi tayo rin ang may gawa. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Mayroong utos ang Panginoon, huwag. Anong ginawa ng tao? Nag-disobey. Kinain yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Samantalang nandoon ang lahat ng mauri ng mga prutas na makakain, pati ang bunga pati ang prutas ng buhay andoon. Tree of life. Nandoon sa paraiso. Sa halaman ng Eden, naroon. Pag kinakain ng tao yon, hindi siya mamamatay. Pag binasa niyo ang pahayag, nasaan ngayon ang tree of life? Nasa langit. Nasa langit. Inalis dito. Mahaba nga lang talakayan to. Di po ba? Dapat Bible study. Kaya lang ito. Aalisin tayo ng Diyos dito. Aalisin. Ang sabi doon, ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus ay iaalis sa daigdig na ito. Buksan natin sa unang Tesalonica 4:17. Sabi, pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap. Ulitin ko, tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap. At isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawiri ng Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Amen. Ang tawag natin dyan, rapture. Rapture of the church. Sabi, wala naman salita sa Bible na rapture. Totoo po, walang salitang rapture sa Bible. Nandoon pagdagit. Pagdagit. Pagdagit ng Panginoon. Dadagitin, kukunin. Ang sabi, may nagtatanim ng dalawa, kukunin ng isa, maiiwan ng isa. Rapture. Rapture of the church. Pagdagit. Ano ba yung meaning ng rapture? Tinignan ko po yung meaning ng rapture. Ang sabi, extreme pleasure and happiness or excitement. Yun pala ang rapture. Ano ang sabi? Extreme pleasure and happiness or excitement. Yun ang mararamdaman kapag tayo dinagit na ng Panginoon. Lubos-lubusang sarap na mararamdaman, kagalakan, joy na hindi kayang ipaliwanag, kagalakan hindi kayang ibigay ng daigdig na ito. Tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay. Kailan yon? Sa rapture of the church. Kapatid, ready ka ba sa rapture of the church? Ready ka ba sa pagbabalik ng Panginoon? Inihahanda mo ba ang katawan mo na anumang oras dumating ang Panginoon, alam mo sa sarili mo, kasama ka sa rapture of the church? Ready ka ba doon? Magulat tayo. Linggo. Si pastor na lang ang narito. Wala na kayong lahat. Bakit? Na-rapture kayo, naiwan si pastor. Ano ibig ko sabihin? Ganito po yun. Ang pagre-ready sa pagdagit ng Panginoon, dapat
dapat ang mga mananampalataya ngayon pa lamang namumuhay tayong may kabanalan sa harapan ng Panginoon kasi inihahanda natin ang ating mga sarili sa pagharap natin sa Panginoon kaya't kailangan nating mamuhay ng may kabanalan. Pagpili araw-araw, anong bang gagawin ko? Susundin ko ba ang Panginoon o hindi? Kaya sabi ko, ready ka ba? Sino ang mga taong ready? Ang taong ready, yung mga taong mananampalataya na lumalakad sa kabanalan ng Diyos. Sinusunod niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Hindi lahat ng tumatawag sa aking ama ng ama-ama ko ay papasok sa kaharian ng langit. Ba? Sabi doon nga, pag tinawag mo siya, kumilala ka sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas, papasok ka sa kaharian ng langit. Kaya ang sabi ng ilan, contradict daw ang Bible. Hindi contradict ang Bible. May pastor na nagsasabi, contradict ang Bible. Nagkokontra sa isa't isa. Hindi. O, tingnan ninyo. Ang sabi, kapag kayo kumilala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ligtas ka. 1:3-16. Sumampalataya ka, ligtas ka. Kailan ba't sinabi? Hindi lahat ng tumatawag sa aking ama, ng ama-ama ko, ay papasok sa kaharian ng langit. Ano yung karugtong? Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit ang papasok sa kaharian ng langit. Amen! Kaya sinabi ko kanina, dapat, habang iniintay natin yung rapture of the church, ready ka, kapatid. Namumuhay ka ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Piniprepare mo ang ngayong katawan saan? Sa pagbabalik ng Panginoon. Anumang oras dumating ang Panginoon, alam mo, kasama ka. Kung di man dumating agad ang Panginoon, mamamatay tayo. Kasi sabi, ang tagal-tagal nang sinasabing babalik ang Panginoon. Bakit hanggang ngayon, wala pa ang Panginoon na yan? Kapatid, hindi man agad dumating ang Panginoon, isa sigurado, mamamatay ka rin. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Joke lang ha. Totoo. Mamamatay tayo. Tayo ang harap sa Diyos. Tayo ang darating sa Diyos. Hindi natin matatakasan yung appointment na yan. Mamamatay tayo. Amen? O ngayon, dapat piniprepare natin, nire-ready natin ang ating mga sarili sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Ready ka na ba, kapatid? Kung dumating ang Panginoon ngayon, ready ka ba? Amen o no amen? Sabi, pagkatapos tayo mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap. Isasama nga sa binuhay upang salubungin sa papawirin ng Panginoon. Gayoy, makakapiling na natin siya magpakailanman. Hallelujah. Praise the Lord. Kung mahal mo ang Panginoon, ito yung pinakamasarap na pangako ng Diyos. Yung makakapiling na natin siya magpakailanman. Mahal mo ba si Lord? Kapag mahal mo si Lord, Lord, makapiling ka lang. Makapiling ka lang. Sapat na. Meron nga nagsabi sa akin, Pastor Romel, de bali ng walang reward. Kasi may reward eh. May reward. Sa mga taong nagtapat, may reward. Pastor Romel, de bali ng walang reward. Maligtas lang ako. Oo naman. Kaya lang asamin mo pa rin yung may reward. Alam niyo kung bakit? Kasi yung reward na yun, i-offer mo rin kay Jesus sa balik yun eh. Basahin niyo ang Bible. I-offer mo rin yung reward na yon dahil makikita natin ang ating mga sarili na hindi tayo karapat-dapat dun sa mga reward na yon. Ito ang Panginoon, lahat ng reward na ito, karapat-dapat para sa Panginoon. Pero tingnan ninyo, pinarangalan ng Panginoon ang mga nagpagal, ang mga nagtiyaga. Di po ba? Nagtiyaga. Nagtiyaga. Mga nagtiis. Sa bawat suliraning dumating, hindi sinumpa ang Panginoon, kundi lalong lumapit sa Panginoon. Hallelujah!
Sabi ni Belia sa akin, saan ka pupunta kagabi? Gagawa ang video. Oh, linggo na bukas. Gagawa akong video. Life is short. Kung napanood nyo. Ano sinabi ko doon? Mayroon akong pinuntahan. Isang burol. Nang makausap ko yung biyudo, humanga ako sa kanya. Pero pinipigay yung dibdib ko. Kasi kilala ko siya eh. Unang namatay, kapatid. Sumunod, nanay. Sumunod yung tatay. Tapos eto, asawa. Asawa. Sabi ko habang nag-usap kami ni Belia, napakatinding trahedyang inaabot ni kapatid. Sabi, grabe. Sabi niya, Pastor Romel, pwede ka pa magsalita? Oh, okay, sige po. Pagpunta doon, habang kinikwento sa akin, alam niyo yung binanggit niya? Ang sabi niya, alam mo, Pastor Romel, yung pagkamatay ng aking kapatid, ng aking nanay, ng aking tatay, yun pala'y paghahanda lang ng Diyos sa mas mabigat at mas matinding sakit na aking dadanasin, pero hinenda ako ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Sabi niya, hindi ako titigil sa paglilingkod sa Panginoon, Pastor. Maglilingkod pa rin ako sa Kanya. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Pati yung taong namatay yung kanyang asawa, hanggang sa huli, hindi bumitiw. Sabi, naging pananaw daw ng kanyang asawa, kung sa iba napunta yung kanyang karamdaman, baka isumpa nila ang Panginoon. Kawawa naman sila. Alam ng Panginoon, kaya ito binigay sa akin kasi alam niya, kayang-kaya kong panghawakan. Kayang-haya kong tindigan. Ang alin, ang dagok na ito ng buhay hanggang kamatayan. Kapatid, na natiling tapat ang kanyang asawa. Praise the Lord. Hallelujah. Yan yung sinasabi ko hanggang huli. Hanggang huling hininga. Lumalabas papuri, pasasalamat sa Panginoon, naharap na siya sa Panginoon. Di po ba? Tayo, pag nahihirapan tayo, ano naman buhay ito? Pag ganito ang buhay, totoo naman. Pwede naman tayong dumayin, kaya lang. Di po ba? Tingnan natin, itong mga taong ito, ang lalaki ng dagok na dumating sa buhay nila, pero pinuri nila at sinamba ang Panginoon. Kapatid, prepare ka ba sa pagbabalik ng Panginoon? Handa ka ba? Natandaan ko, lola ko. Lola Mioneng, isa siyang pastora ng AG. Meron siyang sakit sa puso. Kinupkup namin siya sa bahay. Doon siya nakatira. Pag inaatake, ang hirap. Nakikita ko yung hirap ng lola ko. Tapos sabi niya sa akin, Romel, huwag ka na umuwi. Nung huling-huling, sugod. Huwag ka na umuwi. Malapit na ako, sabi niya. Pero ano nyo ba, bago yon? Nagpa-check up pa yun. Namasahe silang magkapatid. Nagpa-check up. Alam mo yung sabi ng doktor, Nay, bakit ka pa pumunta? Ba't nagpa-check up ka pa? Kasi check up ko po ngayon. Hindi. Malapit ka na pong mamatay. Sabi sa kanya, malapit ka na pong mamatay. Alam nyo, itong lola kong ito, alam nyo kung saan nagpunta? Hindi umiyak. Hindi umuwi agad at nagbumok. Alam niyo kung saan? Nagpunta sa parlor. Nagpagupit. Pastor naman, bakit nagpa-parlor pa? Kita nyo? Alam nyo, sabi niya, kasi inatake sa parlor. Tinawagan ako nung naggugupit sa kanya. Nung puntahan ko doon, sabi ko, bakit kasi nagpagupit ka pa? Tapos nung nasa bahay na, sabi niya sa akin, Romel, sinabi sa akin ng doktor, malapit na ako mamatay. Kasi gusto ko, pagharap ko sa Panginoon, hindi lang ang kaluluwa ko ang handa at maganda sa harapan ng Panginoon, pati itong katawang ito na mabubulok, kinenda ko sa pagharap ko sa Panginoon. Kita niyo kung gaano siya ka-prepare. Nagpaganda pa. Samantalang yung katawang ito mabubulok. Pero tingnan ninyo, isip niya, gusto ko, pati itong katawang nasisirang ito, pagharap sa Panginoon, pagharap sa kamatayan, maganda pa rin. Ganon siya ka-prepare. Prepared ka na ba, kapatid?
Handa ka na ba? Magpagupit ka na. Joke lang ha, mga kapatid ha? Joke lang. Extreme pleasure and happiness or excitement pagharap natin kay Lord. Hallelujah! Parang galaw, hallelujah! Nakita na kita ng mukhaan, Panginoon. Ang pogi-pogi mo pala. Di po ba? Alam nyo, yung kaluwalhatian pa lamang ng Diyos, makita natin, wow! Di po ba? Sino na nakakita ng fountain? Di po ba yung dancing pa? Woo! Wow! Woo! Pumapalakpak. Na-amaze tayo. Na-excite tayo. Pero pag nakita mo pa lang ang kaluwalhatian ng Panginoon, kapatid, wow! Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Amen? Yan ang mararamdaman ng mga taong madadagit ng Diyos papaitaas para siya salubungin. Ang mga mapalad na mga Kristiyano na ito ay hindi na kailanman mamamatay. Thank you, Lord. Ginapi ng Panginoon ang kamatayan. Kaya sabi, nasa ng ipin mo o kamatayan, wala na ang iyong kamandag. Bakit? Ginapi na ng Panginoon. Buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Di ba ayaw nating mamatay? Ayaw nating mamatay. Sa totoo, ayaw nating mamatay. Pastor Mel, gusto mo lang mamatay? Ayaw. Ayaw. Si Pablo, sinabi niya, to die is gain. To die is gain. Di ba? Ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Kapatid, nang yan ay banggitin ni Pablo, matanda na si Pablo. Nagawa na niya ang lahat ng ministeryo niya. No? Nang banggitin niya yon. For me to Christ is, Tagalogin ko na lang. Ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. O kapatid, sino nangahawak sa verse na yan? To die is gain. To die is gain. Huwag niyo naman madiliin. Anong ganito? Kung mabubuhay pa tayo at pagkakalooban ng Diyos ng buhay, kay Kristo tayo. Amen? Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, gusto ko pang mabuhay. Realidad. Katotohanan ng buhay. Ayaw nating mamatay. Gusto ko pang mabuhay. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, gusto ko pang mabuhay. Di ba? Kasi alam naman ng Diyos yun eh. Ngayon, kung dumating yung kamatayan, ayun. Ang kamatayan ay pakinabang. Bakit? Makikita na natin siya ng mukhaan. Habang tayo nabubuhay, kapatid, humihinga pa ba? Humihinga pa ba? Kapatid, patay na ba kayo? Humihinga pa. Lahat ng humihinga, taas ang kamay. Lahat ng inaantok, magsabi ng amen. Ngaantok kayo. Wawa naman si pastor. Ang dami nyo nag-amen, naantok kayo, mag-rapture. Okay lang yan. Tanggap ko na po yan. Kasi yan yung oras po natin. Pag nabigla, di po ba, lahat magsabi ng amen. Amen! Kapatid, nawala tuloy ako. Ay, nako. Ayan, hallelujah. Mapapalad ang mga Kristiyano na hindi na daw kasi tayo mamamatay. Magpakailanman. Kasama na natin ang Diyos. Amen? Di ba sarap-sarap nun? In a twinkling of an eye, He is coming. Like a thief in the night, He'll be there. We shall meet Him in the air and all His glory. Maranatha, He is coming. Kasunod. He is coming again. Maranatha,
Maranatha, Jesus is coming again. He's coming again. Handa ka na ba, kapatid? Handa ka na? Pag mabalik ng Panginoon, hindi ka na mamamatay. Unang Korinto, 15:51. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Amen? Sabi niya sabi ni Paul, pakinggan ninyo ito. Sabi niya sa mga taga-Korinto. Hindi lahat mamamatay, ngunit lahat ay babaguhin. Mga namatay, babaguhin. Ang buhay na abutan ng rapture of the church, babaguhin. No? Ang sabi pa ng sabi doon sa verse 51, may mga Kristiyano na hindi makakaranas ng kamatayang pisikal, ngunit babaguhin. May mga Kristiyano na makakaranas. Sabi yun doon yung verse 51, yung hiwaga. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo ay babaguhin. May mga Kristiyano na hindi makakaranas ng kamatayang pisikal, ngunit sila ay babaguhin. Sila ay babaguhin sa isang kisap mata upang maging kawangis ng katawan ni Kristo. Kaya kinanta ko kanina, in a twinkling of an eye, He is coming. Isang kisap mata, bago na. Bago na. Ang sabi, ng verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at hindi na mamamatay, babaguhin tayong lahat. Verse 53, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay di na mamamatay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Di ba? Ang buti-buti ng Diyos. Kapatid, wala nang pagpapahatak ng muka. Bakit? Lahat babaguhin ni Lord. Aayusin lahat ni Lord. Amen? Hindi na tayo bibili ng stem cell o magpapasaksak ng stem cell. Bakit? Babaguhin ni Lord. Babaguhin ni Lord. Tama? Di ka na pupunta sa ospital. Bakit? Wala nang karamdaman. Wala nang sakit. Amen? Sa pagbabalik ng Panginoon, wala nang gagawa ng ataol. Hallelujah! Di ba? Ang lakas-lakas ng industriya na yan. Bakit? Yan kawalan lugi. Araw-araw may namamatay. Pero pagbabalik ng Panginoon, hindi na. Wala nang gagawa ng ataol. Bakit? Wala na ang kamatayan. Wala na rin ang mga drugstore. Hindi ka na kasi magkakasakit. Di ba? Sabi ko, Lord, kakaiba. Iba at perpektong komunidad yung paglalagyan mo sa amin. Di ba ba? New Jerusalem. Bagong langit at bagong lupa. Babaguhin lahat ng Panginoon. Itong lupa na ito, itong langit na ito, polluted. Ang lupa na ito, ang daming dugong dumanak. Kaya't hindi nakarapat-dapat ang lugar na ito para sa Diyos. Kaya't ang lahat ng ito babaguhin ng Panginoon. Papalitan ng bagong langit at ng bagong lupa. Na-excite kayo? Di ba? Sa daigdig na ito, ang daming injustice. Daming galit, poot, pagpatay, pagnanakaw, pangangalo niya, pakikiapit, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang lupa na ito, marumi sa harapan ng Panginoon. Kaya anong gagawin ng Panginoon? Babaguhin ng Panginoon. Wala nang papatay, wala nang magnanakaw, wala nang mangangalo niya.
babaguhin ng Panginoon. Amen? At ito ang pasimula ng paghahari ng Panginoong Hesus. Millennial reign. Mamumuno ang Diyos ng 1,000 taon sa daigdig na ito. Kaya pag may nagsabi sa inyo, nagugunawi na ang daigdig na ito, huwag kang maniniwala. Kasi magkakaroon pa lang 1,000 taon ng paghahari ng Diyos ni Kristo. Ang sentro ng government niya sa Jerusalem, kasamang mamumuno, sino? Ang mga binuhay, ang mga na-rapture, ang mga mananampalataya, kasamang mamumuno ni Kristo sa daigdig na ito. Praise the Lord! Tayo yun, ikaw yun, kapatid, kasama ka dyan. Millennial reign, 1,000 taon. Diba? Saan lalagay si Satanas? Kukunin ng isang anghel si Satanas, ilalagay sa balong walang hanggan lalim at lalagyan ng selyo. Hindi makalalabas si Satanas doon sa loob ng 1,000 taon. Huwag ko nang i-detalye, baka umaba tayo. Ibang topic yun. 1,000 taon. Maghahari ang Panginoon. Kaya pag sinabi, gugunawin na ang mundong ito, hindi pa magugunaw ang mundong ito. Bakit? Darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. May mauuna pa nga eh. Alam nyo kung ano mauna? Ito, wala na to ha. Dinagdag ko na lang. Alam nyo kung ano mauna? Ang paglabas ng Antikristo. 6 na taon, tribulation. Hinati yung 6 na taon na yun sa 3.5 tribulation at yung 3.5 great tribulation. Pero tayo, mga AG, naniniwala tayo. Saan? Bago maganap ang paglabas ng Antikristo, rapture of the church. Sino dito gusto pang niya maranasan? Nalalabas ang Antikristo. Di ba? Tayo, naniniwala tayo. Kukunin muna, dadagitin ang mga na kay Kristo. Kaya, ready ka na ba? Anytime, any moment, pwedeng dumating ang rapture ng Panginoon. Ang pagdagit sa mga mananampalataya. Kapatid, magsisimula na ang paghahari ng Panginoon sa daigdig na ito. 1,000 taon. Revelation o Pahayag 21, verse 1 hanggang 6. Dito po, malapit na po ako matapos. Promise. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Praise God! Di po ba? Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang pagpapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos. Tignan ninyo ha. Painggan ninyo mabuti. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Wow! Yung inihanda ng Diyos para sa atin, bababa. Papalitan ng bagong langit at bagong lupa. Wala na ang dagat. At bumababa ang banal na lungsod, New Jerusalem. At yun ang tahanan ng Diyos. At ang sabi doon, tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Kapatid, nagluluksa ka ngayon. Sabi ni Jesus, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Praise the Lord. Hallelujah. Lilipas din yan. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay
At sinabi niya sa akin, isulat mo, sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi rin niya sa akin, nagaganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Di ba ang buti ni Lord? Tahanan niya, ibababa. Ngayon, nasa piling na ng tao ang tahanan ng Diyos. At nandoon na tayo. Ngayon, pigati, sakit. Adel Sani, pagdating noon, tayong sakit. Wala na. Lumuluha. Dahil sa pagkamatay ng mahal sa buhay, wala nang kamatayan. Wala nang pagluluksa. Wala nang dalamhati. Bakit? Binago ng lahat ng Panginoon. All things new. Pag bumalik ang Panginoon, all things new. Handa ka na ba, kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon? Handa ka na ba? Amen! Parang hindi kayo excited. Gusto niyo maiwan? Taas ang kamay ng gustong maiwan. Kapag naiwan, kapatid, kapag naiwan tayo, pag naiwan kayo, sa inyo na church na ito. Sino gusto ng church na ito? Bayat, itong pati, itong building, pati yung lupa. Gusto nyo, inyo na. Ayaw. Pastor, mas higit yung nag-iintay para sa amin. Langit na bayan. Sa inyo na ang lupa na yan, sa inyo na ang building na yan, basta meron kaming bahay sa langit. Bagong bahay. Amen? Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah! Purihin nga natin ang Panginoon. Sampahin natin ang Panginoon. Di po ba ang buti-buti ng Panginoon? Ang buti-buti ng Panginoon. Hallelujah! Tahanan niya, ibibigay niya sa atin. Maglulumundag tayo, kapatid, maglulumundag ka sa tuwa, sa galak. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Handa ka na ba? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, sa muli mong pagbabalik, papalitan mo ang lahat. Ang katawang nabubulok, papalitan mo ng katawang hindi nabubulok, Panginoon. Maghahari ka, Panginoon. Perpektong gobyerno, Panginoon. Perpektong gobyerno. Salamat. Yan ang inihanda mo, Panginoon. Sa mga taong magtatapat, Panginoon, hanggang wakas. Ano man suliranin, Panginoon, ano man dumating sa amin, mananatiling tapat. Nawa, yun ang matagpuan mo sa amin. Araw-araw, Panginoon, wag na namin gamitin ang bibig na ito sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta, Panginoon. Kundi handa na namin ang aming buhay sa pagharap namin sa iyo. Dahil sa pananabik na makita ka, makapiling ka, Panginoon. O Diyos, ihanda mo ang aming mga damdamin. Ihanda mo kami, Panginoon. Makita namin, hindi ito ang tunay namin tahanan. Ang langit ang tunay naming tahanan, Panginoon. At perpekto ito, Panginoon. Walang suliranin. Papahirin mo ang aming mga luha, Panginoon. Ngayon, lumuluha kami, Panginoon. Pero Diyos, oh Lord, pabalik mo, Panginoon, wala nang pagluha. Wala nang pagluluksa, wala nang dalamhati, Panginoon. Lahat bago na, Panginoon. Pinago mo ng lahat sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Ngayon, Panginoon, nabubuhay pa kami sa daigdig na ito, O Diyos. Daigdig na punong-puno ng pighati. Daigdig na punong-puno ng luha. Hirap, sakit, dalamhati, kamatayan, Panginoon. O Diyos, dalangin ko, Panginoon,
Habang iniintay ka namin sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, pagtagumpayan namin, Panginoon, ang lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Pagtagumpayin mo kami, Panginoon. Pagtagumpayin mo kami hanggang wakas, Panginoon. Madatnan mo kami, Panginoon, na ang ginagawa namin, Panginoon, na kapag bibigay lugod sa iyo, ang sinasabi namin kapuri-puri, Panginoon, ang aming iniisip, Panginoon, O Diyos, ang laman na ikaw, Panginoon, hindi anumang bagay, Panginoon, na wala sa mga bagay na nalihis, Panginoon, O Diyos, sa pag-iisip mo, Panginoon, kundi yung bagay na, yung isip mo mismo, Panginoon, ang siyang maging isip namin, Panginoon. Habang iniintay ka namin sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. O Diyos, dalangin ko online, Panginoon. Kung may mga nanonood, Panginoon, Lord, ma-excite din sila, Panginoon, sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Huwag nilang pagdudahan, Panginoon, ang pagbabalik mo, Panginoon. At sabihin nasaan ang Panginoon. Lord, ilagay mo sa puso nila, Panginoon. Babalik ka na, Panginoon. Babalik ka na, Panginoon. At yun ang malagay sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Babalik ka na, Panginoon. Babalik ka na. Hallelujah. 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 Pwede po bang purihin natin ang ating Panginoon? Di po ba't karapat dapat ang Panginoon na ito na purihin, sambahin, dakilain, itaas dahil sa mga bagay na ginagawa niya? Ang buti-buti ng Panginoon. Ang pangit na bagay, babaguhin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Wala nang karamdaman, wala nang bigati, walang kamatayan. Hallelujah! 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 Oh, purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, aming Diyos. Sambahin ang dakila mong pangalan, Panginoon. Hallelujah! 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 Karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming mga papuri, sa aming pagsamba, sa aming pagsamba. Oh, Diyos! Hallelujah! 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 Panginoon, iparanas mo sa amin ang kilos ng banal mong Espiritu sa oras na ito, God. Iparanas mo, Panginoon. Pag-alapin mo ang aming mga puso, Panginoon. Habang iniintay ka namin sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Maranasan namin dito sa lupa, Panginoon, ang iyong kaharian, Panginoon. Hallelujah! 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 Oh, we worship you, we worship you, we worship you, Lord. We glorify your name, O God. For you are worthy to be praised, O Lord. Worthy, worthy, worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ng bigati, pinawi na lahat ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Oh, we glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon, ang ating dakilang Diyos? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.